Magand Magandang gabi po at happy Sabbath sa ating lahat. Para po sa ating first song, kantahin po natin ang "'Tis So Sweet to Trust in Jesus", hymn number 351. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. So glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Thee more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Para po sa ating opening song, tayong lahat po ay tumayo at awitin ang "We Gather Together", hymn number 5. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing, sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. The Lord was at our side. All glory
Tayo po ay sama-samang lumuhod for those who are able. Let's pray. Dakila naming Diyos, thank you for the wonderful Sabbath you have given each and every one of us, Panginoon. Thank you for the time, for the strength, para kami makapagtipon-tipon to worship your name. As we celebrate this Holy Sabbath, Panginoon, may the anointing of the Holy Spirit be upon us, especially to our speaker, Kuya Ricky, Panginoon. Guide him so that all the words that will come out from his mouth are words from above. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo muli ay may kapahingahan. Amen? Pagod buong sanlinggo, isip, katawan, Keroy, sobrang pagod. Subalit, meron tayong muling mapagkukunan ng kalakasan, kundi ang ating pong Panginoon. Magre-recharge tayo mga kapatid, mula ngayon hanggang sa maghapon kinabukasan at ang mga salita ng Panginoon na punong-puno ng pangako at pag-asa na siyang ating pagpagsasalusaluhan. Tayo po ay nasa ika-75, tama po, ng ating pong pag-aaral. Chapter 75 ng From Heaven with Love na may pamagat na The Illegal Trials of Jesus. At yan po ay pagkakaloob ng ating pong Elder Ricky Kamay. At bago po siya magsalita mga kapatid ay makakarinig tayo ng awitin, papuri po sa Panginoon. Ibigay ko po sa kanyang panahon. It's not what I prayed for, it's not what I wanted, it's not something I understand. My circumstances seem so confusing, I'm placing it all in your hand. Your ways are higher than mine. I want mountains to move, you want me to climb, so I'm gonna trust your work, your will and your time. Your ways are higher than mine. One day I'm sure I will look back and marvel at how you knew best all along. You see from heaven, you know it's the hard times that makes my faith steady and strong. Your ways are higher than mine. I want mountains to move, you want me to climb, so I'm gonna trust your word, your will and your time. Your ways are higher than mine. When I start to doubt, help me believe somewhere so far above me.
Your ways are higher than mine. I want mountains to move, but you want me to climb. So I'm gonna trust your word, your will in your time. Oh, your ways are so much higher than mine. Your ways are higher than mine. Happy Sabbath mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat. At purihin ang Panginoong Diyos sapagkat minsan pa ay pinagkaloob sa atin ng pagkakataon at karapatan na tayo mga anak niya ay makarating sa bahay-sambahang ito upang tayo ay patuloy na pumuri sa at sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, pananalangin, pakikinig, at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy ang ating sinusundang aklat, From Heaven with Love, at tayo ay nandoon na sa ika-75 kabanata. Malapit-lapit na. Sister Ruth, ilang chapters ba ito? 80? Malapit-lapit. 85. So, hindi na maglalaon mga kapatid at tayo ay makakatapos na sa aklat ng From Heaven with Love. Bago tayo magpatuloy, tayo po yumuko sa pananalangin. Dakilang Diyos, isang kagalakan na kami muli ay makinig. Kami ay natutuwa sapagkat sumapit ang araw ng Sabath upang kami ay mag-ingat nito, ng kabanalan nito, at upang kami ay matuto at makinig. Mabuksan na ang mga puso't isipan sa pagtanggap ng mga katotohanan na nais niyong mabatid namin at tanggapin ito na may panampalataya sa aming mga puso. Igawad sa aming santong bendisyon at ipaunawa sa amin sa gabing ito ang katotohanan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, nandoon na po tayo sa ika-75 kabanata na ang pamagat ay The Illegal Trial of Jesus. Ang illegal, hindi makatarungan na paglilitis sa ating Panginoong Jesus. The illegal trial of Jesus. At ito, mga kapatid ko, ay based doon sa 4 Gospels actually, ng Matthew chapter 26 verses 57 through 75, Matthew 27 verse 1, nandoon din po sa Mark chapter 14 verses 53 through 72, 15 verse 1, at ang Luke 22, 54 verses 54 to 71, at John o Juan 18, mga talatang 13 hanggang 27. Nais kong basahin mga kapatid ko, yung buong tala na according to Matthew,
upang maunawaan natin ng mas maliwanag ang mga nilalaman nitong ika-75 kabanata ng aklat na From Heaven with Love. Ganito po ang sinasabi. Mateo, Kapitulo 26, mga talatang 57 hanggang 75. Si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiphas, na pinakapunong pari na kung saan nagkatipon ang mga eskriba at matatanda. Ngunit sumunod si Pedro sa kanyang ng mga kalayuan hanggang sa bakuran ng pinakapunong pari. Siya ay pumasok at umupong kasama ng mga tanod upang makita niya kung ano ang mangyayari. At ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay humanap ng mga bulaang saksi laban kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. Ngunit wala sila natagpuang bagaman maraming humarap ng mga bulaang saksi. Pagkatapos ay may dalawang dumating at nagsabi, "Sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, "Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw na ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit." Na magkagayoy pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi, "Nagsalita siya ng kalapastanganan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo?" Sumagot sila at sinabing, "Karapat-dapat siya sa kamatayan." Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang muka at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba na nagsasabi, "Ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo?" Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsasabi, "Ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea." Subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, Hindi ko alam ang sinasabi mo." At paglabas niya sa tarangkahan ay nakita siya ng isang pangalipin at sinabi sa mga naraon, "Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret." At muling ipinagkaila niya ito nang may panunumpa, "Hindi ko kilala ang taong iyon." Pagkalipas ng ilang sandali, ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, "Talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila, sapagkat nahahalata sa iyong pananalita." Pagkatapos ay nagpasamula siyang magsalita ng masama at manumpa, "Hindi ko kilala ang taong iyon," at kaagad tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila." At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Chapter 21, verse 1. Kinaumagahan, ang lahat ng mga punong pari at ang mga matatanda sa bayan ay sama-samang nag-usap laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. Mga kapatid ko, napakaganda ng pagkakatala ni Mateo, mga kapatid ko, sa kwentong ito, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay dinakip at dali-dali nilang dinala doon kay Anas. Bakit nga ba ang title ng ng 70th ng ika-75 kabanata ng From Heaven with Love ay the illegal trial of Jesus? Paano naging illegal yun? Kasi mga kapatid ko, noong si Kristo ay
dinala at nilitis doon sa Sanhedrin, na kung saan ang Sanhedrin ay pinamumunuan ng ng punong pare. Ito ay binabibilangan parang isang council, isang konseho, na ang membro ay 71. Yung punong pare ang siyang chief o siyang pinuno o head ng Sanhedrin na natawag. Sino-sino ba ang mga membro nito? Chief priest, tapos yung mga scribes at yung mga elders at yung mga chief priest na namumuno doon sa 24 priestly courses, mga kapatid ko. Kasi nga, di ba sila ay nagpapalit-palit o kung sino ngayon ang para nakatoka, meron silang grupo-grupo din. Di ba nung panahon naalala nyo sino yung tatay yung pinsan ni Jesus? Yung napipe? Si John the Baptist. Yung si Zacarias. Nung panahon ni Zacarias, kumbaga dumating yung pagkakataon na siya yung maglilingkod doon sa templo. Kasi may kanya-kanya silang grupo . Yung mga chief noon, kabilang doon sa Sanhedrin. Okay. So, bakit nga ba naging illegal? Natatandaan nyo ba, ano ba si Kristo dinakip? Araw o gabi? Gabi. Minsan nga, naalala ko, basta pagbata tayo, hanggang ngayon naaalala natin yung nakikita natin sa TV na pinapalabas. May dala-dala pang sulo, pagkatapos hinuli si Kristo, hinalikan ni Judas, at pagkatapos dali-dali nilang dinala doon kay Anas. Actually, ang punong pare noon si Caiaphas, pero si Anas kasi siya yung matanda, siya yung biyanan ni Caiaphas o Caiaphas. So kasi iniisip ng mga humuli kay Kristo na itong si Caiaphas medyo bata pa, hindi siguro ganun ka-firm, kaya dinala kay Anas. Kasi si Anas yung seasoned na, veterano na. Isa lang naman ang kanilang adhikain. Si Kristo ay mawala sa kanilang landas to get rid of Jesus, mga kapatid ko. By hook or by crook, ano man ang pwedeng gawin, basta mawala. At yun ang gusto nilang mangyari ay ang kamatayan ni Kristo. Saan kayo nakakita na may trial, may paglilitis na gabi? Wala. Kahit saan, mga kapatid ko, bawal yon. Kahit sa Pilipinas, hindi po pwedeng ganun kasi ang ating mga korte, hanggang siguro kung mga alas 5 lang. Di ba? Yung iba nga, itinataon na huhulihin ka, Biyernes na ng hapon, hindi ka ngayon makakapagpiyansa. Saan ka pupunta ngayon? 2 araw ka mananatili doon sa kulungan. Ikukulong ka muna kasi walang pasok ng Sabado at Linggo. Pagka-Lunes mo pa maaasikaso yung piyansa mo. Kaya nga, meron talagang oras yung paglilitis. Pero nilitis, bakit nga ba sila nagmamadali? Natanong ko, bakit nga ba pala sila nagmamadali? Bakit hindi pwedeng ipagpabukas na lang ito? Bakit hindi pwedeng ganun? Kasi alam niyo mga kapatid ko, ano bang araw siya hinuli? Nung gabi. Huwebes ng gabi, hindi ba? Tapos madaling araw, inabot sila ng madaling araw, hanggang sumapit siya doon kay Pilato, kay Herodes, hindi ba? Tapos nung siya ay pinako, namatay nung alas 3, mga kapatid ko. Bakit nga ba nagmamadali sila? Na kinakailangan ito, malitis nito, kinakailangan ito, mahusgahan ngayon, kinakailangan nito ay mamatay kaagad. Bakit? Kasi, ano ba yung ipagdiriwang nung panahon na yon? O Passover, kaya tinatawag yung Sabat nung panahon na yun, nung patay si Kristo, High Sabbath. High Sabbath. Ang ibig sabihin, nagkataon na yung pagdiriwang ng Passover ay nataon doon saan? Nagkataong Sabat din. Yung Passover, mga kapatid ko, halimbawa, kasi
day yan ng Nisan. Yung 14th day ng Nisan. Yung first day, alam niyo yung Nisan? O yun yung first month ng mga Hudyo, yun yung umalis sila sa Ehipto. O di ba yun na naging first month nila, ikalabing apat ng buwan na yon. Ngayon, nagkataon na yung panahon na yon, na taon na Sabat siya. O di ba, halimbawa ngayon, ano ang birthday mo? Halimbawa ako, birthday ko October 28, hindi po pwedeng laging Miyerkules ang birthday ko. Nalilipat-lipat, hindi ba? Nagkataon, noong panahon na yon, tumapat na yung Passover, panahon ng Sabat, yung weekly Sabat na sinasabi. Kaya ang Bible, kung di ako nagkakamali sa King James, ang sabi doon, High Sabbath. Kasi nga, yung Passover at saka yung weekly Sabat, nagkataon ng Sabat na yon. Pagkatapos ng Sabat, ano na? Ay ng Passover. Ano? Feast, yung mag-uumpisa naman, yung Feast of the Unleavened Bread. Hindi ba? Ngayon kasi wala silang pwedeng gawin na iba nun, kundi i-celebrate yung Passover, yung Feast of the Unleavened Bread. Nagkataon pang Sabado, ang darating na Sabado, mga kapatid ko. So wala silang panahon. Walang panahon. At kung yun ay ma-delay, mga kapatid ko, maaaring hindi na nauli nila maakusahan, malitis si Kristo, at mawala na yung pagkakataong yon. Kaya hindi dapat i-delay. Bakit? Kasi doon sa Sanhedrin, nandoon si Gamaliel, si Nicodemus, nandoon din si Joseph Arimatea, nandito yung mga ma-impluwensyang tao. Itong mga taong ito, naniniwala kay Kristo. Hindi siyempre, may titindig, teka muna, may sabihin ganyan. Naalala nyo si Nicodemus? Naalala nyo si Gamaliel? Hindi ba? Mga kapatid ko. Sabi sino ba yung nagsabi na, alam nyo, wag muna kayong do sa Acts. Wag nyo munang hatulan yung mga taong yan. Kung yan ay hindi sa Diyos, mawawala din yan. Di ba meron siyang 2 taong binanggit? Si Gamaliel ba yon? Si Gamaliel. Di ba nangyari na may isang tao, nalimutan ko yung mga pangalan, na nag-aklas, maraming sumama sa kanya. Pero nung namatay yung leader nila, unti-unti nang nabuwag. May isa pang ganun din. Hindi ko naalala din yung pangalan, mga kapatid ko. Ganun din na nangyari. Hayaan nyo yan sila. Kasi namatay na si Kristo. Pagka yan ay mamatay yung leader nila, hayaan natin, malalaman din natin kung hindi yan sa Diyos. Kasi kung yan ay sa Diyos, para kayong sumisipa sa tuod. Kinakalaban nyo ang Diyos. Di pagkatapos nun, pinabayaan nila, pinalo nga lang muna nila sila. Ngayon, balik tayo. Hindi nila kinakailangang i-delay sapagkat pag i-delay pa nila, mawawala na ang kanilang chance na mahuli at masalang si Kristo sa paglilitis at magawa nila yung nais ng gawin laban kay Kristo. Okay. Naging illegal sapagkat gabi nila nilitis. Sila ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon, mga kapatid ko. Tinanong si Kristo. Meron silang dapat na gawin, mga kapatid ko, na 2 na akusasyon. Yung unang akusasyon, dapat mayroong sasabihin ng mga Hudyo, tama yun, tama yan, dapat yan, laban kay Kristo. Pero, hindi sila po pwede mag-execute ng kanilang mga judgment pag hindi muna dadaan doon saan? Sa korte ng Roma na nire-representa ng Roma. Hindi ba? Nandiyan sila Pilato, sila Herodes. Hindi ba? Kasi yan, mga representative ng Roma yan. Roma ang naglagay sa kanila. Ngayon, hindi nila po pwedeng i-execute yung, lalo na kapag ang parusa, yung capital punishment na kamatayan, hindi po pwede. Hindi po pwede. Ngayon, 2. Ano yung 2 na charges kay Kristo na yun ang gusto lang ipalusot pagkatapos nun para madala nila doon sa Roman na court o yung magdi-decide. Ngayon, ang una, mga kapatid ko,
tinanong, ikaw ba ang Kristo? Oh, ibig sabihin ng Kristo, mga kapatid, yung Kristos na yan, sa Griego, sa Bagong Tipan, yan yung equivalent ng Messiah doon sa Lumang Tipan. Ikaw ba ang Kristo? Pero si Kristo, mga kapatid, tahimik. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon, kumbaga, na binanggit mo na, ikaw na ang nagsabi. Oh, sabi ni Kristo, makikita niyo ang anak ng tao sa mga alapaap, nakaupo sa kanan ng Ama. Isa kanila, kalapastanganan yon, sa English, blasphemy. Blasphemy. Kumbaga, pagka ikaw ay nagdalapastangan o yung blasphemy, mga kapatid ko, inilalagay mo yung sarili bilang isang Diyos. Oh. Kasi alam naman nila kung ano ibig sabihin ng Mesiyas, alam naman nila kung ano ang ibig sabihin ng Kristo, alam nila yan. Eh di, naghiyawan yung mga tao. Nilagyan ni Satanas yung kanilang mga puso't isipan. Sige, go. Oh. Di tapos na yon. Pero paano naman natin siya madadala doon sa korte ng Roma? Ang ibig sabihin, hindi naman pupunta sa Roma, mga kapatid ko, yung representative nila doon. Okay. Isip na naman sila. Sinabi ng taong yan, gigibain ko ang templong to at itatayo ko matapos ang ikatlong araw. Sa ikatlong araw, mga kapatid ko, itatayo niya. Nagkaroon sila inisipan. Sino nga, yung templo na yun, mga kapatid ko, pinaganda yon ni Herodes. Maraming taon ang ginugol, mga kapatid ko, para lang yun pagandahin, pinalaki, at talagang magnificent, mga kapatid ko, ang itsura. Ay siyempre si Herodes ang nirepresenta niyan sa Roma. Di ngayon, mga kapatid ko, yun ang insurrection. Pag sinabing insurrection, ano yon? Yung nag-aaklas ka, titindig ka, laban sa pamamahala ng Roma. Insurrection. Kaya, mga kapatid ko, bagay hindi naman niya natouch na ng topic natin, mga kapatid ko, yun yung dalawang charges na nais nilang i-charge kay Kristo. Kaya, yun ang nangyari, mga kapatid ko. It was illegal because the trial happened at night. Mga kapatid, gabi, naging illegal. Ngayon, tinouch din ng ating babasahin, mga kapatid ko, yung mga anghel, nais nilang sagipin si Kristo. Di ba nga, may kantang, He could have called 1,000 angels to destroy the world and set Him free. He could have called 10,000 angels, but He died alone for you and me. Sinisikap ni Satanas na si Kristo hindi makarating doon. Saan? Sa krus. Yung voluntary ni Kristong dadalhin yung sarili niya doon sa cross. Kasi dapat, mga kapatid ko, hindi dapat mangyari na parang si Kristo ikinarga pagkatapos dadalhin doon sa cross. Hindi. Una pa, hinahadlangan. Di ba, nung si Kristo ay pumasok sa Jerusalem, naglatag sila ng mga kung ano-ano. Ngayon, although it represents, mga kapatid ko, na si Kristo ay hari, kasi sumasakay sa asno Sila David sumakay sa asno pag pumapasok sa Jerusalem, pagka ikaw ay poproklamang hari. Kasi yung kanilang tradisyon. Si Kristo sumakay sa asno. Pero si Satanas, iba ang kanyang gustong mangyari. Na ang mga taong ito, si Kristo gawing hari. Hindi na siya po pwedeng mamatay, magiging hari na lang siya. Hindi naman yun ang misyon ni Kristo. Mga kapatid ko, at kinakailangan willingly ay isasabit ni Kristo yung kanyang sarili para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pinilit kasi mawawala yung bisa, mga kapatid ko, nung kanyang paghihirap, nung kanyang dugo, pagkapilit. Ano sabi ng Isaiah 53? Para siyang isang tupa na hindi umiimik, dinadala doon saan? Sa katayan.
So maraming ginagawa si Satanas na mga kung ano-ano mga kapatid ko para lang mahadlangan si Kristo na maibuwis niya yung kanyang buhay para sa ating lahat. Pero hindi nangyari yun mga kapatid ko. Sabi nga sa isang iglap lang, pwedeng lamunin ng apoy ang kanyang mga kalaban. Pwede mangyari mga kapatid ko. But it was not his mission. His mission is to willingly submit himself upang tayo ay matubos mula sa ating mga kasalanan. Ano pa ang tinouch ng ating 75th chapter mga kapatid ko? Natouch din doon yung sabi doon, Peter fails. Si Pedro ay tawag doon? Fails. Fails. Basta fails. Ang hirap magtagalog, ano? Pero naintindihan nyo na ako, mga kapatid ko. Si Pedro, although siguro para bang curious siya. Curious siya. Ano bang mangyayari? Sabi ng talata ng Biblia, kasi gusto niya malaman kung ano ang mangyayari. Pero yung ibang mga disipulo nasaan? Wala. So siya lang. Pero mga kapatid ko, noong sinindihan na yung mga ilaw, yung mga, kasi malamig sinindihan na yung mga, ang tawag doon sa sinisindihan para ma-in-minute. Ha? Parang furnace ba? Yung tapos yung mga ilaw, ganyan na rin, madilim na rin kasi. Sabi, di ba kasama ka niyan, ng taong yan? Sabi, hindi. Pangalawa, di ba kasama ka niyan? Hindi. Hindi kasama ka niyan kasi yung punto mo, pareho kayo ng punto. Hindi ba? Bakit sila pareho ng punto? Galing sila doon sa Galilea. Meron din pala silang ganon. Akala ko dito laang. Di ba yung mga taga-Batanggenyo? Hindi, yung salita mo, Batanggenyo, kasama ka talaga niyan. Kasi ang punto ni Pedro at ang punto ni Kristo, iisa, sapagkat iisa sila ng lugar, galing sila ng Galilea, mga kapatid ko. Kaya nahalata ng mga tao, taga-Galilea. And then, kinaila niya at nagswear pa nga siya. So, pagkatapos nun, tumilaok ang manok at naalala ni Pedro yung sinabi sa kanya ni Kristo. Pagkatapos mo akong ikaila na ikatlo, titilaok ang manok. Pero mga kapatid ko, sabi, umalis siya ng tumatangis. Ano ba yung pagkasabi doon? Parang he bitterly wept, mga kapatid ko. Umiyak siya. Hindi lang yung basta iyak na para bang umiyak lang, pero tumangis siya, mga kapatid ng tumangis. Sapagkat siguro, nadurog yung kanyang puso. Di ba pagkatapos nung tinanong siya ni Kristo 3 beses, Peter, do you love me? Yes, Lord. Okay, feed my flock. Peter, do you love me? And doon sa katatlo, sabi niya, Lord, you know all things. You know that I love you. Di ba? Parang kung 3 beses niyang ikinaila si Kristo, 3 beses din niyang tinanong ni Kristo siya, sapagkat tinapatan lang siguro din yung 3, ano? At pagkatapos, mga kapatid ko, ay nanumbalik ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Ano pa ba yung tinouch dito? Wala na, Si Danny, nagmamadaling na. Pupunta ba tayo doon kay Pupunta kayo? Okay. Mga kapatid ko, may isa pa akong gustong sabihin. Akala ko, noon, although siyempre parang nalilimutan lang, akala ko nung panahon na lang na si Kristo ay nagbubuhat ng kanyang krus, doon na siya yung sinasaktan, sinusuntok, minumura. Dito pa lang pala sa trial na ito, pero mo nililitis ka pa lang, i-ginudge ka na, ang tawag doon, parang nirender na yung judgment laban sa'yo. Ikaw pa naman ay nililitis pa lang. Di ba? Ano sabi doon? Niluraan, sinuntok,
hinampas at sabi pa, kung ikaw talaga Kristo, Kristo ka ba? Kasi pag sinabi kasing Kristo, mga kapatid ko, kumbaga, alam mo you know everything. Kasi alam naman nila yung message, alam nila yung ideya kung ano ang isang Kristo, ang totoong Kristo. Sinampal siya, sinuntok sa likod. Sino sumuntok sa'yo? Di ba? Mga kapatid ko, ganun ang sinapit ni Kristo. Although siguro hindi natin kayang i-grasp, hindi natin kayang maunawaan totally ang ibig sabihin nito, mga kapatid ko, yung nangyari sa Kanya. But the mere fact na ito ay nangyari sa Kanya, ano naman ang response natin? Sabi ko nga sa inyo lagi, ang kwento ay mananatiling kwento na parang, ganun pala. Totoo pala yun? Oo nga. And then, tapos na. Pero dapat may life application lagi eh. Sabi nga, ito ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang tanong, ano naman ang kayang gawin mo para kay Kristo? Mga kapatid ko, pagpalain tayo ng Panginoon, tuwatin sa atin, at nawa ang kwentong ito ay hindi mananatiling kwento sa ating isip, kundi magkakaroon ito ng kapangyarihan sa ating buhay na habang tayo lumalakad patungong langit, ay patuloy din namang lumalago yung ating pagkakilala at pagkaunawa at ating relasyon kay Kristo. Maraming salamat at happy Sabbath po. For our closing song, let us all stand and sing, I Will Sing of Jesus' Love, hymn number 85. Oh, sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left bright worlds above and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give His God, that I might live. I will sing His love to me. Oh, the depths of love divine, earth or heaven can never know how that seems. As dark as night can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give His God, that I might live. I will sing His love to me. Nothing good for Him I've done. How could He such love bestow, Lord? I own my heart is one. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love, endless praise. My heart shall give His God, that I might live. I will sing His love to me. Amang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Salamat din, Panginoong Jesucristo, sapagkat
ipinagkalob nyo ang inyong buhay para sa amin. Mga kapatid, yayamang nalaman natin ang mga katotohanan ito. Yayamang ito ay ipinaalala sa atin. Tayo ngayon ay magtapat. Tayo ngayon ay dapat magsukli ng ating malayang pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ialay natin ng buhay at ating mga katawan sa paglilingkod, sa pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, purihin natin ang Diyos at pasalamatan sapagkat siya'y napakabuti sa atin. Matapos nating marinig ang mga masasaya na mga katotohanan ito na magbibigay buhay sa atin, samantalang tayo ay nananampalataya at patuloy na lumalakad hanggang sapitin natin ang langit na bayan, pagpalain tayo ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo na Diyos Anak ang siyang laging mag-umapaw sa atin at ang patuloy na pakikisama at gabay at pag-aliw ng Banal na Espiritu ang siya lagi nating maranasan mula ngayon hanggang sapitin natin na mapalad na araw na makita natin ng mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.